Buong Pilipinas at sa politics administration ngayong taon na si President Bongbong Marcos. Ako nga po pala si Mr. Almaji Dilaro Anapi. Karapat dapat na magbigay pahayag sa buong Pilipinas patungkol sa mental at sa aktual na pangyayari. Dahil ang nangyayari ngayon is meron tayo mga tinutukoy na tao at nabanggit. Mga general na tiwali dito sa Pilipinas at sa iba pang lalawigan. Taong ko na po itong ginagawa. Makikipagtalo po ako sa pag-iisip, pero ako po ay nasa alinsunod ng Data Privacy Act ng Constitution. At ako po ay di nagpabaya sa aking pag-aaral. Itong mga tinutukoy ko is mga illegal na gawain, illegal na aktibidad dito sa lalawigan ng Imus, Cavite. Na buwis-buhay akong nagbibigay ng kapakanan para sa aking sarili, pagbibigay sa aking kapakanan sa aking sarili at sa ibang tao na bibiktima at biktima rin ako ng mga modus dahil sila ay kumukuha ng pera at kaba ng pera ng gobyerno na para sa mga kababayan nating Pilipino dito sa Pilipinas o lalawigan ng Cavite na mahirap sagutin ng ordinaryong taong di umahawak ng kamay na bakal. Dahil gagamitan ako ng kamay na bakal at ito ay mga suspect is nasa loob ng sasakyan na nagpapasapi sila na may hirap na tao at hindi mga edukado. Sa loob ng 11 years ng aking pagsasalita at pagpapaliwanag, ako po ay nanakawan ng mga kaalaman patungkol sa aking politics administration dito sa lalawigan ng Cavite na nahalal na tiwaling pamahalaan at tiwaling pulis dito sa lalawigan ng Cavite. Marami po akong offense na naikaso at kaso, patong-patong na kaso reklamo laban sa administratibong ipinatupad na hindi na sila alinsunod sa Data Privacy Act ng karapatang pantao bilang sibilyan po. Laban sa mga tiwaling gobyerno na matatanda na po ang aking natutukoy. At may nakalaban po ako na mas matanda sa akin pero ang lumalabas kailangan namin magpatayan. At gusto na ako sagadin itong mga to. At yung buho ko is nagiging puti na. At ito yung mga panot. Sobrang panot. Mga panot. Sobrang kalbol. Kalbong-kalbo na. Itong general na to, mga nasa 10 at 10 mga kapulisan. May kaanakan din po akong tiwali. Nakasuhan ko sa pag-iisip. Medyo meron po siyang disorder. Dahil po sa kaalaman ko is nakakapag-adjust po sila. Sila po ay mga nagnanakaw ng kaalaman at di marunong magbayad para sabihin sila ang mayayaman, may kotse, may magagandang bahay. Sabihin ko sa inyo, wala po kaming pinagkaiba dahil taon na po, dahil sobra na po ang pagiging democracy ginagawa nila sa akin at oligarchs. Iba na po ang usapan, buhay na po ang binubuwis ko dito. Wala na po silang pakialam sa aking mga hinain na saloobin na concern. Baliwala ang edukasyon ko sa pagiging private school dito sa lalawigan ng Imus. At dapat ko po araw-arawin to. Dahil sila ay nakita sa buong Pilipinas, dapat makilala din ako. Dahil may mga modus at alibay lang po sila na wala akong makikita ang katibay ebidensya. Pero po sa pag-iisip at sa personal, meron po silang kinalaman at tumutugma po lahat ng aking mga nirereklamo. Pati barangay, kailangan ko po itong makontrol ang alinsunod sa Data Privacy Act. Dahil po ako ay isa sa mga kataas-taas ng hawak ng tamang responsibilidad sa ating mamamayan o sa ating mga Pilipino. Dahil dito, para makaahon ako sa kahirapan, umasenso ako, iangat ko, dahil ako ay may degree inaral, hindi dapat ako magpabaya, lalo na sa nangyayari ngayong kriminalidad at realidad dito sa ating bayan.
Sa akin lang po is tinukoy ko na po sila, dapat po nilang tapatin sa usapan at sa serbisyo na hindi sila nagsisilbi. Wag nila ako idamay dahil yung kalaban nila is Philippine Army, yung sa kaanakan ko. Dahil hindi siya ganun bigay todo, suporta. Hindi siya nagpapakain sa amin, electricity, hindi siya tagapagtanggol ng alyansa ng mga Pilipino katulad namin na nagbibigay ng impormasyon. Dahil dito is nasasakop tayo, involve ang malaking pera. Kung mababayaran lang ako yung sinisingil kong Data Privacy Act, ang Republic Act ko ng bilang civilian, mababayaran yon dahil ako ay may investment kaming mga milyones. Dapat mabayaran yon. Ang laki ng balanse nila na pinabayaan na. Ang dami kong naikaso, offense nilang ginagawa sa akin bilang isang civilian. 19 years old pa lang ako. Mga hitman po to. Ito po ay mga hitman na mga sinungaling. Kaya ako po ito nilabas, hindi po ako naninira, fake news, hindi po to fake news. Ako po ay biktima, may mga medical legal. Ang laki po ng pagbabago ng iba, basta't mag-away lang po kami. Ang suporta nilang binibigay, mahabang istorya po to. Medyo 50-50 po sila. Alam nilang merong ipapalagang pamilya namin sa mental telepathy. Pag ako po is nakita, patay na is patay na. Pero tingin ko, desperado na po silang patayin. At ako rin po, desperado na rin po ako. Mga kababayan kong Pilipino, kung meron lang po tayong kamay na bakal, lahat ng karakter po nito is basang-basa ko, na-obserbahan ko na. Labag na po sa karapatang pantao, hindi na po tama ang ginagawa nila bilang isang mga kataas-taasan din. Pero mas kataas-taasan ang alinsunod sa Data Privacy Act. Mula umpisa ng kwento is marami silang na-offense. Na-offend kami. Dumifense lang kami. Marami rin cases pang kriminalidad, pang realidad at komunidad. Yan. Dapat tuldukan. Bigyan nyo din ako ng suporta dahil itong mga matatandang to is nawalan na ako ng tatay. Mahabang istorya ang bibigay ko. Wala na akong tatay. Nanay ko retired na. Araw-araw ko itong kaya ako ito kay ilabas. Ako yung pinaka-unique dito sa lalawigan namin. Maraming pinatay ang mga terorismo dito na may katungkulan. Grupong may hirap na pinasapi nila dito sa Cavite. Kung may kamay na bakal lang ako dito. Ngayon naglabas ako. Ito yung mga motor ko para lang mapalitan yung kasi may death threat na ako, grave threat. Malinis sila kung tumarbaho, mga hitman, tandem. Yan. Diskarte ko yan, mga sikap ko lahat yan, yung isa kong motor. Tapos may mga pangarap ako, syempre. Alam ko dapat may makuha ako sa gobyerno. Ito po is konektado sa mga pambibiktima din sa inyo mga kababayan. Habang nabubuhay pa ako, habang ilang segundo pa ang nangyayari dito. Sa politics administration, philosophy lang po tayo. Kailangan ko po ng tulong ng buong Pilipino dito sa lalawigan ng Imus at iba pa. Para hindi tayo masakop nitong mga matatandang mga katiwali taksil sa bayan. Maraming salamat. Kaya po naglalabas is na mamanipula lang po yung mga kwento dito. Sila lang po ang pinaka parang important person sa lahat. Very important sila. Pero kailangan maging importante tayong lahat. Maging pantay. Pantay-pantay tayo sa batas. Sumobra po sila sa pagiging lawmaker. Sobra sila. Hindi na dapat gano'n ang gawin nila. Pagpatay sa kapwa nila. Pero gano'n kasi militaries, alam ko naman, naiintindihan ko conflict. Pero gano'n, wala naman kasi akong kalaban-laban. Napakabata ako, 19 anyos. Ako po ngayon, 29 na po ako. Sa loob ng 11 years na pagsasakripisyo po, sana may pagbabago. At maging meron ako ng government organization po ako, is nag-iisa lang po ako. Walang yan na po itong matandang to. Sana matuldukan po yung pagiging sakim niya, taksil niya. Sa buong lalawigan na sinasakop niya. Dahil pera lang po ang nagpapagana sa mga Pilipino para isang tao yung maayos ng pamumuhay, pabagsakin ng pabagsakin, saktan ng saktan.
patayin ng patayin, pagbantaan ng pagbantaan ng kung ano-anong pananakit na pananalita dapat nang matuldukan. Maraming salamat, nandito ako sa sa teritoryo ko, sa bahay ko, magiging bahay ko to dahil bahay ng nanay ko to. Watak-wata kami, kahit pamilya ko may family problem. At yung mga asikaso, alam nyo naman, matindi na po ang dinadanas ko. Onting-onti na lang po pag ako po ay tinamaan ng ligaw na bala is wala na po ang asikaso. Yun po yung tinatawag na family problem. Wala na po akong support. Sige po, maraming salamat. Ngayong December, 11 years na po ito eh. Marami po akong tinukoy at yung iba, marami pa po. Ang gusto nyo sana, maging justice system, matuldukan, mabigyan ng hustisya. Maraming salamat.